Okay, mga kababayan, pasensya na po dun sa mga nag-aabang ng updates mula sa ating channel. Kasi po medyo busy tayo. Sinusubukan ko rin po maghanap ng trabaho sa ngayon kasi alam niyo na po, yun pong inaabangan po nating ah, yung social amelioration program is medyo antala pa, no? Pero ito po yung update natin. So bago yon, please like, share, and subscribe po bilang suporta po sa ating channel, ha. Maraming salamat po. So umpisa na tayo. Hindi ko kasi siya nagawan agad ng update kasi na busy nga. So ito na yon. Bale, ito pong information ay galing po doon sa mismong website nila sa dsw.gov.ph, no. Ito po yung update mula noong June 30. Pero nakita ko kasi siya ito na noong Wednesday pa, July 1. Ano, yung kahapon. So ito, bali ang gagawin lang natin dito dahil English to. Hindi naman ako medyo kagalingan sa English, no. Pero ita-translate ko siya para maintindihan po ng karamihan po sa atin. Pero kung meron man pong pagkakamali sa aking pagta-translate, correct nyo lang po ako, i-comment nyo po sa ibaba. Ano po? So, maraming salamat. Umpisahan na natin. So, DSWD taps financial service providers for SAP second tranche. Ano po bang ibig sabihin nito? The Department of Social Welfare and Development or DSWD, through the assistance and guidance of the Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, is tapping various financial service providers, FSPs, to conduct digital payment of the emergency cash subsidy under the Social Amelioration Program. So ano po ba yung tapping na sinasabi nila? Nagkaroon po sila ng parang joint force para mas mapabilis po yung ating distribution. So may connection po itong sinasabi nila doon sa mga saan po? Doon sa mga nag-register sa reliefagad.ph. Ano po? So next. So ayan. DSWD will sign a memorandum of agreement with the participating FSPs. Ano po ba yun? Financial Service Providers. Excuse me po. Together with the Land Bank of the Philippines, LBP, on Tuesday, June 30 at the Department Central Office in Batasan to formalize the implementation of this initiative. So, nitong Martes ho, June 30, nagkaroon ng kumbaga na formal na yung usapan, yung kasunduan para gawin itong mga hakbang na ito patungkol dito sa pag-distribute ng social amelioration program. At kasama na po dito ang pagkakaalam ko yung 5 million additional beneficiaries, no? And the next, DSWD said that engaging FSPs to undertake digital electronic disbursement through restricted transactional accounts like bank or e-money accounts ensure that the cash subsidies will reach the beneficiaries in the most expedient and reliable manner while still complying with the existing health and safety protocols. Anong ibig pong sabihin nila nito? Gamit yung FSPs. Alin ba to? I think ito po yung gamit po nga yung relief agad kung yung mga pumili kung saan ipapadala yung kanilang mga matatanggap na ayuda. Okay? Parang ito po yung tawag nito, yung mga account po like Paymaya, GCash or other accounts o may bank accounts kayo, yun po yung tinutukoy nila dito para mas mapadali po yung distribution and maiwasan po yung
ah, hawaan kung halimbawa yung mga pinili manual, pupunta pa kayo dun sa, ibig ko sabihin ng manual yung cash, na magdi-distribute sila, pupunta ka sa barangay or sa tanggapan ng DSWD, no. Yun po yun, yung safety protocols para maiwasan na yung pagdami ng tao, siksikan sa isang lugar. Okay. In this arrangement, BSP o Bangko Sentral ng Pilipinas provided technical assistance to DSWD in identifying the qualified PSPs that will undertake the digital payment. So, tama po yung sabi ko kanina na yung mga itong FSPs na to, ito yun na yung mga pinili po ninyo kung paano ipapaabot sa inyo yung inyong ayuda. Okay. At present, BSP has identified 6 FSPs that meron daw pong 6 na mga FSPs that are compliant with the minimum qualification requirements for the engagement. These are, tama po yung sabi ko kanina, yung GCash, RCBC, Robinsons Bank, Paymaya, StarPay, and Union Bank. Ito na po yun, kung alin man po dyan yung pinili nyo, ito po yung sisimulan nilang mai-distribute na. Ano po? Kaya yung marami pong mga nagtatanong ng mga nakaraan kung kailangan pa ba talaga na mag-register sa relief agad. So, ang kaganda nito, medyo mapaprioritize po ito. Ano po? Ito po yung naging hakbang nila, no? Okay, next. In its letter to the DSWD, Undersecretary for Operations, Attorney Amy S. Torrefranca Neri sa Bangko Sentral ng Pilipinas said that in identifying the financial service providers, primary considerations were given to the presence of payouts partners to ensure ease and ability to cash out by beneficiaries, presence of any business model institution, historical experience in commercial rollout, and type of cash out points that may contribute to ensuring liquidity, availability of cash. So, ang trabaho po ni Bangko Sentral ang mag-finance. So, galing sa kanila yung pera. Sila ang magpapadala sa mga, sila na yung bahala para dun sa mga napili po nating mga financial service providers tulad nung nabanggit kanina. Ito yung GCash, RCBC, ito. Yan mga yan, yung 6 na yan. Okay. Para nga mas madali po nilang makita yung mga napadalhan nila, yung mga hindi na kailangang pumunta pa sa mga taong lugar, at madali yung paghanap ng mga records, sino na yung mga nabigyan na, at syempre yung Bangko Sentral yung availability ng pera nila. Okay. The next, excuse me po Meanwhile, LBP o Land Bank of the Philippines will be the main depository. So ang Bangko Sentral po pala, sila ang parang nagkaroon ng koneksyon, pero ang magde-deposit ay, ang bahala sa depository ay ang Land Bank of the Philippines, and will be responsible in downloading funds to the, yun na nga, sa mga financial service providers. Land Bank of the Philippines will be credited to the program fund into the FSP's funding accounts maintained with this Batasan branch or in other financial institution based on the instruction and payroll. Documents provided by DSWD with 24 hours from receipt of payroll documents. The PSPs, on the other hand, will credit to the emergency subsidies into the beneficiaries' restricted transactional or nominated accounts with 24 hours upon receipt of the funds from halimbawa ang ibig sabihin po nila dito,
Sa oras na maipadala na yung pondo, so magkakaroon na ng sa loob ng isang araw o 24 oras, magkakaroon na ng pag-distribute. So correct me if I'm wrong, kasi ang hirap pong mag-translate. Kailangan po Tagalog kasi para maintindihan ho ng lahat, no? So the SWD is now finalizing important details. May pina-final pa po silang mga detalye para sa pag-distribute sa mga proseso ng SAP second tranche with the Land Bank of the Philippines and the participating financial service providers. Distribution of digital payment is expected to start next week. Tandaan po, ang sinabi po nila dito, next week. Ayan po next week. Ayan po ang sinabi diyan, next week po magsisimula na. So, di ba, kailan po ito, ayan, June 30. So, anong araw yan? Martes, di ba po? So, next week. So, starting Monday. Okay. So, wag nyo munang i-expect ngayong linggo. It's better to expect next week. Okay po, asahan nyo po sa susunod na linggo. Okay. The department reminded the beneficiaries, pinaalalahanan yung mga beneficiaryo that similar to the regular transaction for digital accounts. Ito yung sa yung GCash, Paymaya, bank accounts yan. There will be a minimal amount of cash out fee. May bayad ho yung pag-cash out nyo. So, pinapaalalahanan po na lahat ng magka-cash out mula sa mga account na ito, magkakaroon po ng bayad. Okay po. Pero at least hindi ka na pumunta kung saan-saan para makuha yung ayuda, no? Yun nga lang, meron pong bayad dun sa pag-cash out nyo ng pera. Pero at least safe ka naman, hindi ka na posibleng mahawaan pa dun sa matataong lugar na kung pupuntahan mo, pinili mong transaction is cash, di ba? So at least safe ka. So yun po, deducted from their subsidies if they will opt to withdraw. Yun ang ibig sabihin kung kayo ay magka-cash out o i-withdraw nyo yung pera from your account, from the partner outlets of the financial service providers. So yun po, pasensya na po kayo kasi ngayon ko lang po ito nagawa ng video, na-update kayo kasi kailangan ko rin po kasi ng trabaho, kaya ayun, gumawa muna po ako ng paraan makakuha ng requirements itong mga nakarang araw. So kahapon at ngayon ho. So ayun po, bali malinaw po ang pagkakasabi dito na next week. Okay. So yun po, sana naliwanagan po kayo, and then huwag niyo pong kalimutan mag-like, share and subscribe. So marami pong salamat. Pagpasensya niyo po yung English natin, no? Okay po. So good luck po. Meron pa po tayo palang susunod na video pagkatapos nito kung patungkol kung ano pong gagawin ninyo sa pera na matatanggap po ninyo. Okay? So abangan niyo po 'yan.